Alright, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mayroon tayong isang reaction video dito kay Karob Trip. SMNI giniit na hindi sila napagbigyan ng due process ng NTC ng patawan ng 30-day suspension. Naghain ng petisyon ng Court of Appeal, Sunshine Media Network International o SMNI laban sa pinataw na 30-day suspension ng National Telecoms Commission. Iginiit nito ng network nilabag na NTC kanilang karapatan sa due process dahil hindi umano pinasagot sa show cause order ang sinabay pa nito ang suspension order. At panoorin po natin. Alright. Kaya pumunta kami dito para ireklamo ang NTC sa pang-aabuso sa isang broadcast entity. Walang iba, SMNI. Dumulog sa Court of Appeals kanina ang TV network na Sunshine Media Network International o SMNI. Hiniling ng kumpanya na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang korte sa isang buwang suspension order ng National Telecommunications Commission o NTC noong December 19. Ayon sa mga abogado ng SMNI, nilabag ng NTC ang kanilang karapatan sa due process dahil hindi sila pinasagot sa Alright, nilabag ba talaga ng due process ng NTC? O bakit binigyan kagad, pinatawan kagad ng 30 days suspension ng SMNI? show cause order at isinabay pa rito ang suspension order. Hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga allegation. In the very first place, wala pang allegation, wala pang complaint. Mahirapan kami sumagot sa mga allegation na wala naman dyan. So, para kami nanghuhula ngayon na ano yung sagot namin. Naniniwala din silang naimpluwensyahan ng House of Representatives ang NTC na hindi umano dapat. Ang NTC ay mayroong sariling kapangyarihan o quasi-judicial function kaya hindi ito dapat magpapadikta sa legislative branch. Yung pag-influensya ng House of Representatives to the NTC is in violation ng ating saligang batas, lalo na yung principle of separation of power. Separation of power, it means the NTC is part of the executive department, hindi sila dapat diktahan ng House of Representatives, and that is the legislative department of our government. Dagdag pa ni Attorney Rolex Suplico, isa sa mga legal counsel ng SMNI, isinuko ng NTC ang kapangyarihan nito sa Kamara at mayroong chilling effect o magdudulot ng takot ang ginawa nito. Maaari kasi anyang mangyayari ang ginawa nito sa iba pang network o media outlet. Kinwestiyon din ito bakit buong network ang sinuspindi kung ang dalawang programa lamang naman ito ang nakitaan umano ng paglabag. Ang pagsuspindi sa SMNI ay nag-ugat sa umano'y paglabag ng kumpanya sa mga panuntunan ng kanilang prangkisa na ibinigay ng Kongreso noong 2019. Di ba dapat ang kasalanan ni Pedro kay Pedro lang? Hindi mo sabihin na buong network ay may kasalanan. Pangalawa, tama yun, may mga complaints laban sa amin. Di ba pag nagsampa ka ng complaint, allegation lang yon, wala pang pruebas. Pakinggan mo muna kami. Umaasa ang SMNI na kaagad maglabas ng TRO ang Court of Appeals. Samantala wala pang komentaryo ang NTC sa hiling ng nasabing TV network. Dante Amento. Alright, yan ang apela ng SMNI. Giniit na hindi sila napagbigyan dahil sa due process ng NTC. Sino ba talaga may kasalanan at bakit pinatawan kagad ng 30-day suspension ng SMNI? At bias ba talaga ang ating saligang batas? At panoorin po natin at maraming salamat sa inyong lahat at peace out. Alright, thank you guys.